Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin na ikunin mo ang unawa. Dumating ka na ba, boss, sa point na sobrang down ka, na nagkaroon ka na rin ng doubt kung kakayanin mo isang bagay at paano ka nakaahon doon? Lagi namang may ikaka-down eh. Yeah, lahat ng bagay ikaka-down mo. It's just a matter of looking into the glass if it's half empty or half full. So pwede mo siyang tingnan na kalahati lang ang laman at kalahati walang laman. So pwede mo siyang tignan dun sa konsepto na half empty yan, half empty. Pwede mo na siyang tignan dun sa konseptong half full. It's just a matter of perspective. Minsan, nalilito lang tayo eh. Nakatingin ka sa mga pangit na nangyayari sa buhay mo, hindi ka tumitingin sa mga magagandang bagay sa buhay mo eh. Yung, okay, down na down. Pero meron ka pa rin tinitirhan. Tapos meron pa rin ilaw, merong tubig, merong damit, may pagkain, may mga tao pa sa paligid mo. Minsan, it's just a matter of looking into the broader perspective na ano ba broad perspective? Ang broad perspective, may kinakain ka pa, hello. Yeah, may ilaw ka, may tubig ka, may mga tao nagmamahal sa'yo, hello. Kung wala man nagmamahal sa'yo, mahalin mo na lang yung sarili mo kasi meron ka pang sarili mo, ang tawag doon buhay, at may buhay ka pa, hello. Yeah. Minsan, it's just a matter of perspective eh. Minsan, ang pangit lang kasi ng tinitignan mo eh. Ang pangit ng pananaw mo eh. Atras ka lang ng konti eh. Atras ka lang ng konti, maiintindihan mo, okay pa yung buhay mo. Okay pa yung buhay mo. Atras ka konti, tingin ka sa kalsada, tignan mo, may mga taong nakatira sa kalsada, doon na sila natutulog, doon na sila kumakain. Doon na rin sila nabubuhay. Tapos sa kawalan nila ng malay, nag-aanak pa sila na siyang nagpapahirap palalo sa kanila. Diba? Minsan, it's just a matter of perspective. Ang pangit kasi ng tingin mo sa buhay. Ang pangit kasi ng tingin mo sa sarili mo. Atras ka konti. Someone somewhere is doing far worse than you. Minsan, magpapasalamat ka nga dapat eh. Nabuhay ka, may bubong ka sa ibabaw ng ulo, may damit ka na sinusuot, meron kang hanap buhay na nagbabayad ng bills mo, may pangkain ka kasi yung ibang tao kailangan pa nilang mamalimos para lang makakain. Tignan mo yung mga bata sa kalsada. Masaya naman sila kahit kailangan pa nilang mamalimos para lang makakain. 'Di ba? Minsan it's just a matter of perspective eh. Down na down ka ngayon, hindi pa naman masyadong malalim yung pagkaka-down mo dahil may cellphone ka nga eh. Nakakapag-internet ka, nakakapakinig ka pa sa programa ko. Yung mga tao nasa kalsada, wala silang paraan para ganyan. Kaparehas lang sa'yo. Minsan it's just a matter of perspective. Tignan mo kasi na may mga taong doing far worse than you. Tapos, ayusin mo yung sarili mo. Tapos, kumalas ka dun sa kung ano man yung mga bagay na pinoproblema mo. Tapos, unti-unti, umalagwa ka ng pakonti-konti para maiayos mo yung sarili mo, para hindi lang yung sarili mo yung maiayos mo, makatulong ka pa sa mga taong nakapaligid sa'yo. Minsan, it's just a matter of perspective eh. Minsan, ang pangit lang kasi ng tinitignan mo eh. Ang pangit ng pananaw mo eh. Atras ka lang ng konti eh. Atras ka lang ng konti, maiintindihan mo, okay pa yung buhay mo. Okay pa yung buhay mo. Atras ka konti, tingin ka sa kalsada, tignan mo, may mga taong nakatira sa kalsada, doon na sila natutulog, doon na sila kumakain. Doon na rin sila nabubuhay. Tapos sa kawalan nila ng malay, nag-aanak pa sila na siyang nagpapahirap palalo sa kanila. 'Di ba? Minsan it's just a matter of perspective. Ang pangit kasi ng tingin mo sa buhay. Ang pangit kasi ng tingin mo sa sarili mo. Atras ka konti. Someone somewhere is doing far worse than you. Minsan, magpapasalamat ka nga dapat eh. Nabuhay ka, may bubong ka sa ibabaw ng ulo, may damit ka na sinusuot, meron kang hanap buhay na nagbabayad ng bills mo, may pangkain ka kasi yung ibang tao kailangan pa nilang mamalimos para lang makakain. Tignan mo yung mga bata sa kalsada. Masaya naman sila kahit kailangan pa nilang mamalimos para lang makakain. 'Di ba? Minsan it's just a matter of perspective eh. Down na down ka ngayon, hindi pa naman masyadong malalim yung pagkaka-down mo dahil may cellphone ka nga eh. Nakakapag-internet ka, nakakapakinig ka pa sa programa ko. Yung mga tao nasa kalsada, wala silang paraan para ganyan. Kaparehas lang sa'yo. Minsan it's just a matter of perspective. Tignan mo kasi na may mga taong doing far worse than you. Tapos, ayusin mo yung sarili mo. Tapos, kumalas ka dun sa kung ano man yung mga bagay na pinoproblema mo. Tapos,
unti-unti, umalagwa ka ng pakonti-konti para maiayos mo yung sarili mo, para hindi lang yung sarili mo yung maiayos mo, makatulong ka pa sa mga taong nakapaligid sa'yo. Minsan it's just a matter of perspective. Na sana, kung may problema ka, ayusin mo yung problema mo. Kilusan mo na agad para tapos na. Hindi na dama-dama pa, welcome ka na makaramdam. Bakit? Tao tayo pare-parehas. Welcome kang makaramdam. Pero kung magdadamdam ka, that's completely optional. Sa mga bagay na wala kang magagawa, kundi kontrolin na lang yung emosyon mo. Sa mga bagay na may magagawa ka, kilusan mo na agad para tapos na. Yun ang sagot ko ron. "48 laws of power. Abhor the free lunch." Huwag kang tanggap ng libre galing sa mga tao. Matuto kang gumastos para sa sarili mo. Sa isang kainan, sa isang hapag-kainan, hindi lahat ng pagkakataon dapat tanggapin mo libre na inihahain. Dahil may mga libre ang kapalit utang na loob. Tapos magkakaproblema ka. Sigurado ako dyan, matagal na akong buhay. May mga taong ang talagang gawi, ipiting ka talaga pagdating sa mga bagay na utang na loob. So para hindi mangyari sa iyo yun, you damn make sure na marunong kang magbayad ng mga bagay-bagay tungkol sa sarili mo. Huwag kang aasa sa libre. Kasi sigurado ako sa iyo may mga tao na ang dahilan kung bakit naglilibre yan kasi gusto niyan na magkaroon ka ng utang na loob sa kanya. Pero huwag ka ring balasubas at the same time kasi baka kaya ka na susumbatan kasi palaasa ka sa libre. So, kailangan, ikaw mismo, ungkatin mo sarili mo. Baka sinisisi mo lang sila, pero ikaw pala isang may diferensya kasi palaasa ka sa libre. Kasi alam mo, may mga tao kasi, alam to, cycle of dependency. Limang steps lang yung cycle of dependency eh. Sa mga Pilipino, 3 nga lang eh. Napansin ko, 3 lang ang cycle of dependency sa mga Pilipino. Yung tutulungan mong isang beses, magpapasalamat yan. Tutulungan mong pangalawang beses, nag-e-expect na silang tulungan mo sila ng pangatlo. Pag tinulungan mo pa ng pangatlong beses, putang ina mo, patay ka na. Nakadepende na sa'yo yan. Dinedepende na nila lahat ng problema nila sa'yo. Ayaw na nilang gumawa ng paraan para sa sarili nilang problema. Tapos sila yung gumagawa ng problema, sa'yo paparesolba yung problema. Tapos pag hindi mo binayaran yung pinababayaran nila sa'yo o hindi mo sila pinautang, putang ina, ikaw na ngayon pinakamasamang tao sa buong mundo. Ay! Ingatan nyo sarili nyo sa mga ganyan. Ingatan nyo sarili nyo. Madaming linta sa mundo. Mga taong andyan lang kasi may pakinabang ka, nakikinabang sila sa'yo.